Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na ang dalawa patungo sa rancho ng kaibigan ni Vincent sa Batangas. Sa katunayan, sina Delphine, Liam at Arthur ay nauna na doon kagabi pa. Kaya lang nahuli sina Calista at Vincent ay dahil ayaw ni Vincent na mapagod siya sa biyahe at gabi na rin ang niyaya siya nito. Tita! Ang matinis na boses ni Natalie ang sumalubong kina Calista pagkababa nila ng sasakyan. Naningkit ang mata niya dahil sa sinabi nito at nakahalukip-kip na humarap sa dalaga. Napakamot to sa batok. Sorry, Kali, nandito ka rin? Bago pa to tanungin ni Calista ay naunahan na siya ni Vincent na nakatayo sa kanyang likuran. Nakasuot to ng navy blue na polo shirt na pinaresa ng denim jacket at maong na pantalon. Saka kulay brown na ankle boots. May suot din itong itim na salamin at nang lingunin to ni Calista ay hindi niya maiwasang sumikdo ang puso dahil sa nakitang kagapuhan nito. Kaagad niyang binawi ang tingin bago pa nito mahalata pero huli na dahil tumayo sa likuran niya si Vincent at niyakap siya sa bewang bago ipinatong ang baba sa kanyang balikat. Anong ginagawa mo? Mahinang tanong niya. Malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib lalo na't nakamata sa kanilang mga kaibigan nito. Higit sa lahat ay si Shira at Jerome na ngayon lang niya napansing nandun din pala at matalas ang matang nakatingin sa kanila. Just resting. I'm tired from the 2 hours of driving. You know, biro ni Vincent saka mabilis siyang hinakawan ng halik sa pisngi at umayos ng tayo. Namulang mukha ni Calista at nilingon to sa kapinandilatan ng mata. Gusto niyang apakan ng paa nito pero hindi niya nagawa dahil mabilis itong nakalayo sa kanya. Ang interaksyon ng dalawa ay kitang-kita ng lahat at hindi makapaniwala ang mga ito sa nakita. Uncle Vincent? Si Natalie ang unang nagsalita. Why do you all look like that? I am just being loving to my wife. May ngisi sa boses ni Vincent na magsalita. Tinanggal nitong suot na salamin at ang tingin ay dumiretso kay Delphine. Napailing naman si Calista dahil alam niyang nagsiselos si Vincent sa kaibigan at hindi niya maintindihan kung bakit. It's not like he likes her. Mabuti naman at nakarating na kayo Vincent, Kali. Ngumiti si Shira nang magtamang mga mata nila ni Calista. Kailangan po pa bang magbihis, Kali? Nakasuot to ng mamahaling damit na pang-riding. Kulay puti ang polo nitong suot na pinaresan ng itim na vest at ang tight-fitting nitong riding jeans ay bagay na bagay sa suot nitong pang-itaas. Kahit ang suot nitong riding boots ay halatang-halatang mamahalin pero kahit na anong tingin dito ni Calista ay hindi niya ma-imagine sasakay ito na kabayo. Mukha lang itong magmumodel ng kasuotan lalo na at kitang medyo nakaluwa nitong dibdib. Samantalang si Calista ay simpleng polo shirt at maong na pantalon din ang suot. Kahit ang suot niyang sapatos ay simpleng rubber shoes lamang. Lahat ng kagamitan niya ay nakatago sa kanyang penthouse at dahil hindi pa siya nakakabisita doon. Magmula nang maging asawa niya si Vincent ay hindi pa niya nahawakan ang mamahalin niyang damit. Ang gamit na nakuha niya sa bahay ng kanyang ama ay pawang mga simpleng damit na pinabili niya kay Vaya sa Divisoria. Isa na doon ang suot niya ngayon. Nakibit ang kanyang balikat sa tanong ni Shira. Hindi na kailangan, komportable ako sa suot ko. Mahinang napatawa si Shira. Aw, nakalimutan kong itanong kung marunong ka ba palang mga bayo. Lumakad si Calista sa tabi ni Natalie at tinawakan to sa braso. Dalhin mo ko sa kwadra. Gusto kong mamili ng kabayo na pwede kong sakyan. Ang sagot niyang yun ay indikasyon na marunong siyang mga bayo. Kaya naman, malawak ang ngiti na sinamahan siya ni Natalie, habang ang kalalakihan ay naiwan sa cafe at masayang nagkwentuhan. Nang dumaan si Calista sa tapat ni Jerome ay nakita niyang matalim at nangaakos ang titig nito sa kanya. Inosente lang itong initian ni Calista saka mabilis sa sumunod kay Natalie. Hindi niya masisisi si Jerome kung itong nararamdaman nito para sa kanya. Dahil sinabi niya dito na walang ibang patutunguhan ang relasyon nila ni Vincent dahil may kontratang kasal nila. Pero hindi niya kasalanan kung si Vincent mismo ay nilalabing siyang pabigla-bigla. Kali, how about this one? Tinuro ni Natalie ang kabayong kulay puti at may brown sa noo. Nang tignan niyo ni Calista, hindi siya mapalagay at hindi komportable. Umiling siya at naglakad sa kasunod na kwadra. Nakita niya doon ang isang purong kulay itim na kabayo. One look and she knew it was Steadfast. Hinawakan niya to sa ulot masuyot tong hinaplos habang mahina tong kinausap.
Ang pagpili ng kabayo na sasakyan ay dapat bukal sa loob. Animals have feelings. Ramdam nila kung sinong taong gusto nilang sumakay sa kanila kapag estanghero ang kaharap. Pero, nautal na wika ni Natalie. Tila may gusto itong sabihin pero hindi masabi. Dahil biglang nagsalita si Shirang nakasunod pala sa likuran nila. Kali, hindi ko alam kung marunong ka ba talagang mga bayo o hindi. Pero binabalaan kita, huwag ang kabayong yan dahil kahit kaya mo yung ilabas sa kwadra, hindi mo yan kayang sakyan. Biglang babala ni Shira. Kahit alam ni Kalista na galit sa kanya si Shira, alam niya rin hindi nagbibirong tono nito. Kaya naman sincero siyang nagtanong, sino may-ari ng kabayong to? Tanong niya habang patuloy sa masuyong paghaplos sa kabayo. Iisang tao lang nakakasakay sa kabayo na yan. At ang tangi may-ari lamang ang gustong isakay niyan. Hindi mo na kailangan malaman kung sino may-ari dahil hindi mo deserve na makilala siya. Umangat ang isang kilay ni Kalista sa sinabi ni Shira. Binuksan niya ang gate ng kwadra upang palabasin ang itim na kabayo. Pero bago siya umalis sa kwadra, isang katanungan ang binili niya kay Shira. Miss Shai, tapatin mo nga ako. Tinatarget mo ba ako dahil may gusto ka sa asawa ko? Napaismit si Shira at puno ng pagkadisgustong mukha na sinagot siya. Ha, huwag ka masyadong mayabang Kalista. Asawa ka lang ni Vincent sa papel at wala nang ikakataas yun. At kaming lahat ni Vincent at Delphine, kasama na si Arthur ay magkaibigan simula bata pa lang. Our friendship is deeper by simple brotherhood. At hindi yan kayang intindihin ng isang probinsyanong katulad mo. Napatawa si Kalista. Kung ganun, bakit kailangan mo kong paglaruan ng ganito? Ilang insidente nang ginawa mo para kamuhian ako ni Vincent. Pero, sorry ka na lang dahil ni isa hindi ka nagtagumpay. Huwag kang pakampante, Kali. Malapit nang bumalik ang tunay na babaeng minamahal ni Vincent. At kapag nangyari yon, sigurado kung itsapwera ka na ni Vincent. Is that so? Hindi niya to binigyan ng pansin. At tuluyang nilisan ng kwadra habang akay ang kabayo. Ayaw na niyang pakinggan ang patutsada nito tungkol sa babaeng mahal ni Vincent. Dahil hindi nagiging komportable ang tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa racetrack at matapos maghanda ay sumampas siya sa kabayo. Hindi niya kaagad pinaalis yun at tinintay si Natalie na pumila sa kanyang tabi. Kahit si Jerome na kanina nakikipagkwentuhan sa kalalakihan ay nakisali na rin sa kanila't katabi nito si Shira. Bago magsimula ay muling nagsalita si Shira. Let's race, Kalista. Huwag mo kong sisisihin ko itatapon ka ng kabayong yan. Pinaalalahanan kita. Isang ngising sinukli ni Kalista kay Shira. She gently squeezed her legs against the horse and pulled the rein to make it start moving. Umusok ng gabok ng lupang naiwan kina Shira, Jerome at Natalie. Ilang metro kaagad ang agwat na ginawa niya at lalo pa yung lumaki habang mabilis na tumatakbo ang kabayo sa kahabaan ng racetrack. Pagdating sa dulo ay ilang minuto siyang naghintay sa tatlo bago ang mga to nakarating. Pero tunog ng lagaslas ng tubig ang pumukaw sa atensyon ni Kalista. Matagal na nakahintong sinasakyan niyang kabayo at naglakad-lakad na lang siya sa labas ng racetrack. May exit doon, kaya lumabas siya at hindi na niya nahintay ang tatlo. Tinuntun niyang pinagmulan ng tunog ng tubig at napamangha siya na makita ang isang napakataas na talon na tila nag-aaya sa kanyang maligo dahil sa napakalinis sa tubig noon. Nasa itaas siya noon at ang ilalim ay parang napakalapad na swimming pool. Batay sa kalkulasyon niya sa pagbagsak ng tubig, ay malalim ang tubig na binabagsakan ng talon kaya hindi niya napigilan ang sarili na bumaba sa kabayo. At itinali yun sa puno. Pinalibot niyang tingin sa kapaligiran at nakita na kaya niyang akyatin yon pataas. Sakaling tumalon siya sa tubig, lalo siyang na-excite. Binalikan niyang kabayo na mihinang gumagawa ng ingay at masuyo yung hinaplos sa ulo. Stay here, bud. Magpapalamig lang ako. Hinubad niyang suot na sapatos, damit at pantalon at niiwan ang kanyang boxer shorts, saka sports bra. Nakapaalang siya kaya ramdam niyang madulas ng batong inaapakan. Ngunit nakailang hakbang pa lang siya ay nadulas na siya sa naapakang batot na pabagsak siya sa lupa. Tumamang kanyang braso sa matalas na bato at hindi niya napansing na sa pinakadulo na siya ng talon at isang maling kilos ay mahulog siya sa tubig. Ito ang tagpong naabutan ni Shira na siyang unang nakarating sa kinaroonan niya. Anong ginagawa mo? May iritasyon tanong ito. Nagpapasikat ka na naman ba at gusto mong tumalon sa talon? Ngunit hindi nakasagot si Kalista dahil sa namilipit siya sa sakit. Sinubukan niyang tumayo pero dahil madulas ang batuhan
ay nawalan siya ng balanse at tuluyan siyang nahulog. Napaisimid naman si Shaira dahil ang akala nito'y tumalon siya ayon sa kanyang kagustuhan. What a show off! Tumalikod ito at iniwanan siya saka sakay ng kabayo'y bumalik ito sa racetrack kung saan naghihintay sina Natalie at Jerome. Nasaan na si Kali? Si Jerome ang unang nagtanong. Nakasakay na to sa kabayo nito at nakahandang bumalik sa kanilang pinanggalingan. She went swimming by herself. Hayaan mo na siya, mukhang hindi naman siya maliligaw. Gusto mo natili ni Natalie pero may pagmamadali sa boses ni Shaira. Isa pa, dumidilim ng langit at mukhang uulan. Wala siyang nagawa kung hindi sumabay sa dalawa na bumalik sa kinaroonan ng tiyuhin. Samantala na makabalik si Natalie at nakitang wala pang asawa ay kaagad na nagsalubong ang kilay ni Vinson. Nakasakay na siya sa kabayo at nakandang makipagkarera kina Delphine at Liam pero nang makitang madilim na kalangitan ay hindi na sila tumuloy. Bakit hindi mo kasama si Calista? Kastigo niya sa pamangkin. Mukhang balisa ang mukha nito kaya kagad na binalot ng pag-alala ang kanyang puso. Ang sabi ni Ate Shaira, tumalon daw siya sa talon para maligo. Manipis ang boses na sagot nito na kahit ito hindi naniniwala kung totoo ang sinasabi o hindi. Kilala ni Vincent ang pamangkin. Kapag nag-aalala ito ay halos hindi ito makapagsalita ng maayos. Naningkit ang mga matang binalingan niya si Shaira. Tumalon? Alam mo ba kung gaano kataas ang talon para talunin niya yun pababa? Hindi mo sinabi na may sikretong daanan para makababa? May galit sa boses ni Vincent kaya't kagad na inilapit ni Shaira ang kabayo nito sa kanya. No, Vincent. Pinigilan ko siya pero ang sabi niya kaya niyang tumalon. She just wants to show off. Her voice trailed. Tama si Ate Shaira, Kuya Vincent. Pinuntahan niya si Calista sa talon para yakagin tong pauwi. Pero ayaw niya at ayaw naman naming maabutan ng ulan sa gitna ng racetrack. Kaya kagad na rin kaming bumalik. Tumiim ang bagang ni Vincent sa narinig. Hindi niya alam kung paniniwalaan ang sinabi ni Shaira lalo na't alam niyang may galit sa kanyang asawa. Hiya! Sinipa niyang kabayot kagad na pinatakbo yun patungo sa direksyon ng batis. Vincent! Saan ka pupunta? Agad na sigaw ni Shaira upang pigilan ang kaibigan. Pero tanging gabok na lang na sumalubong sa kanya. She gritted her teeth in anger. Ito bang kasal na nasa papel lang? Kailangan ba talagang isakripisyo ni Vincent ang sarili nito para sa babaeng yun? Alam niyang hindi sinadya ni Calista na tumalon sa talon at alam niya rin na nadulas to dahil bago pa man to mahulog ay matagal na siyang nakamasid pero hinayaan niya lang ito at hindi tinulungan. Nang makarating si Vincent sa itaas ng talon ay nakita niyang kabayo na ginamit ni Calistang nakatali sa punot ang damit na pinaghubaran nito. Did he really jump off the falls? Kali! Malakas niyang tawag. Pero kahit na ilang beses na siyang nagtawag ay hindi ito sumagot. Nang tumingin siya sa ibabay, hindi niya rin ito makita na lumalangoy sa tubig. Binalot ng takot ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot para sa ibang tao. Gusto man niyang baliwalain ang asawa dahil sa katigasan ng ulo nito'y hindi niya magawa. Nangingibabaw ang concern niya para dito. Hindi lang yun, mula nang may mangyari sa kanila, ay tila naging kompleto ng buhay niya at hindi niya pinagsisisihan ni itong babaeng napili niyang pakasalan. He may be fallen for her, he just didn't want to admit it yet. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng asawa pero wala pa ring sumasagot. Kaya dali-dali siyang bumaba sa nakatagong hagdan na nagawa sa metal. Gawa sa man-made cave ang hagdan kaya nakatago yon. Ang entrance noon ay natatabunan ng mayabong na damuhan kaya imposibleng makita yun ng taong estranghero sa lugar. Pero ang katulad nilang pamilyar na doon ay alam na alam nilang tungkol sa sekretong hagdan. Ang labasan ng hagdan ay tubig na dahil nasa gilid na yun ng ilog. Nang makalabas siya ay mabilis siyang lumangoy para makaahon. Muli niyang tinawag ang pangalan ni Calista at hindi alintanang basang damit. Calista! Halata na sa boses niyang pag-alala pero kahit na anong lakas ng tawag niya ay walang sumasagot. Where did his wife go? Nasuyod na ni Vincent ang kabuuan ng ilog kung saan pwedeng mapadpad ang katawan ni Calista. Pero wala pa rin siyang makita. Hindi pa rin niya mahanap ang asawa at labis na siyang nag-aalala. Calista! Nasan ka? Kapag may nangyaring masama sa asawa, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Hindi niya ito naalagaan ng mabuti habang nasa poder niya ito. Anong sinisigaw mo dyan, Vincent? Para kang namatayan. Ang kalmadong boses ng babaeng hinahanap niya ang biglang sumagot sa tawag ni Vincent.
Nang lingunin niya kung saan ang pinanggalingan ng boses ay nakita niya ang paika-ika na si Kalista habang papalapit sa kanya. Pero hindi yun ang unang nakaagaw ng pansin sa kanya, kung hindi ang kahubdad nito. Ang tanging suot nito ay sports bra at maikling boxer short. Naningkit ang mata niya at marahas na napalunok dahil naramdaman niya ang pag-react ng katawan sa nakitang nakakaalindog na katawan ni Kalista. Naalala niya kung paano niya ito haplusin nung nagniniig sila, pero hindi niya hinayaan ang isip na magtungo sa kung saan. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. May inis sa kanyang boses pero mas nangingibabaw ang pag-aalala niya. Dahil nahanap ng asawa kaya't nakahinga siya ng maluwag. Mabilis niya itong nilapitan at inalalayan upang umupo sa isang malaking bato. Dahil makulimlim ng langit ay medyo dumilim na ang paligid. Ang lugar na kinaroonan nila ay malapit sa kuweba kung saan lagi nilang tinatambayang magkakaibigan. Kinuha niyang paa ni Kalista at matamang ininspeksyon yon. Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa paa mo? Kaya mo bang maglakad? Nakita niyang bahagyayong namamaga. Bahagyang inikot ni Kalistang paa bago sumagot. Natapilok ako ng madulas kanina, pero wala ka nang dapat na ipag-alala dahil maayos na yun at nahilot ko na. Ganun pa man natiling madilim na mukha ni Vinson. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na tumalon ka sa talon? May galit na tanong nito. Biglang sumimangot ang mukha ni Kalista at magkasalubong ang kilay na nilingon to. Sino nagsabing tumalon ako? Oo, gusto kong maligot, gusto kong tumalon, pero hindi ako nakatalon dahil nadulas ako sa madulas na batuhan at nawala ng balanse. Kung tinulungan lang sana ako ng babaeng yun, edi sana hindi ako nahulog. Dahil sa sinabi ng ngunit lalong noon ni Vinson, ang buong akala niya nagkamali lang siya ng dinig dahil sa malakas na lagaslas ng tubig sa talon. Kaya tinanong niya si Kalista para siguraduhin kung tamang narinig niya. Anong sinabi mo? Sinong hindi tumulong sa'yo? Nakarating na sila sa bukana ng kuweba. Malaki ang entrada noon at ang tubig ay abot hanggang tuhod pero nang makarating sila sa gitna ay tuyo ng lupa. Shaira, hindi ba niya sinabi sa inyong nangyari? Na nadulas ako kaya't nahulog sa talon? Umieko ang boses ni Kalista sa loob ng kuweba. Dahil kokonting liwanag na lang ang pumapasok sa loob ay hinayaan niyang mauna sa paglalakad si Vinson. Habang nakasunod siya dito, lumapit si Vinson sa gilid ng kuweba at may ginawa ito doon at sa ilang sandali ay biglang bumaba ang liwanag sa paligid. Namangha si Kalista sa nakita at ang naunang katanungan ay nawala. Hindi ko alam na in living condition palang kuweba na to, mahina niyang sabi. Dahil maliwanag ng paligid, dahil sa ilaw sa gilid ng sinindihan ni Vinson ay malayo na niya napagmasdan ang kabuuan ng kuweba. Malawak ang loob ng kuweba at may tila lamppost na nakalagay sa gilid. Ang agwat noon sa isa't isa ay halos 5 metro. Kaya kahit hindi ganun kalakas ang liwanag na ibinibigay noon ay sapat na para kay Kalista na pag-aralan kung nasan sila. My friends and I invested in this ranch. Kapag may libreng oras kaming magkakaibigan ay lagi kami pumupa rito para magpakawala ng stress sa trabaho. The lights are powered by generators at pwede kang manatili dito ng ilang araw dahil may supplies na nakaimbak. We also left some spare clothes just in case. Nilahad ni Vincent ng palad upang alalayan siya sa paglalakad lalo na't paika-ika siya dahil sa pagkatapilok ng paa. Hindi niya kaagad natawagan kaninang asawa para humingi ng tulong dahil hindi niya dala ang phone. Kaya naman alam niyang nag-aalala ito sa kanya na hindi siya kaagad nito nakita. Giniya siya ni Vinson hanggang sa makarating sila sa pinakagitna ng kuweba. At doon ay may ilang katre na nakalatag na may malambot na matres na nakapatong. Ang paa na poste ng higaan ay may nakalagay na tila kurtina para sa privacy ng kung sinumang naroon. Sa bandang unahan ng higaan ay may maliit na waterfalls at may maliit na swimming pool na may napakalinaw na tubig. Mukhang man-made pool iyon pero hindi nakakasira sa natural na ayos ng kuweba. Lalong napamangha si Kalista sa nakita. Kakaiba talagang kinakahiligan ng mga mayayaman. Lumapit siya sa isa sa manghigaang nandoon pero mabilis siyang pinigilan ni Vinson. Stop! Tumigil sa paglalakad si Kalista at nagtatakang tinignan ng lalaking mabilis na lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Bakit? It's not mine. Huwag kang basta-bastang pumapasok sa higaan na pagmamayari ng iba. They will get angry. Kinindatan siya nito sa kaginiya sa pinakamalaking higaan na medyo may kalayuan na agwat sa iba. Tumaas ang kanyang kilay. Why is your bed far from the others?
I dislike sleeping with others. Kahit nasa ibang higaan pa sila, naririnig ko pa rin ang hilik nila. Come here. Hinawin ni Vincent ang kurtina at pinasok siya. Malapad ang higaan na pabilog at kulay dark blue na tila tubig ang kobre kama na nakalatag doon. Sa gilid nun ay may pang-apatang Durabox. Marahil ay doon nakalagay ang ekstrang damit na sinasabi ni Vincent. Hindi nga siya nagkakamali dahil lumapit nun ang lalaki at kumuha ng tuyong damit at inabot sa kanya. Get changed. We can stay the night here at bukas nang bumalik. Sigurado akong malakas ng ulan sa labas. Magpapadala na lang ako ng mensahe sa kanila na safe tayo. Tumango si Calista at kinuhang damit na ibinigay ni Vincent. Lumabas ang lalaki upang bigyan siya ng privacy. Upang makapagbihes. Nang makabalik ito'y nakabihis na rin to ng tuyong damit. Huwag kang mag-alala dahil hindi tayo magugutom. We have spare food. Pagkatapos nilang kumain ay nagkwentuhan sila ng lalaki hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras. Hindi nagbagong liwanag sa loob ng kuweba dahil sa ilaw na galing sa maliit na poste kaya hindi nila masabi kung gaano nakalalim ang gabi. Hindi naman nila matignan sa phone ni Vincent dahil lobat na yun at hindi pa na-charge. Calista, nagkita na ba tayo dati? Like about 15 years ago. Mahinang napatawa si Calista. Paano mo naman nasabi yan? Halos wala pa akong 10 taon yan. Isa pa, paano kita makikilala kung sa liblib na probinsya ako nakatira? Humiga siya sa una na tumarap kay Vincent na nakasandal sa uluhan ng higaan. Umiling si Vincent. Nothing. Naalala ko lang nung bata pa ako ay may isang liblib na probinsya kaming pinuntahan para magbigay ng donasyon at naligaw ako. May isang batang babaeng tumulong sa akin at marunong din siyang magtali ng hawak mo. Tinignan ni Calista ang hawak na dahon ng nyog na ginawa niyang hugis isda at nakibit ng balikat. Wala akong matandaan sa pagkabata ko kaya hindi kita masagot. Pero sigurado akong hindi ako nakita mo dahil hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko nung bata pa ako.